Hello guys, good morning. Quick update lang sa washing machine natin. Ngayon maglalaba ako. Hindi yan puno, mukha lang siya puno. Pero hindi ko lang kasi kinokompact. Pero okay lang yan. Ginagamit ko normally is yung Clean Master talaga para matagal yung ikot. Mas matagal yung soak. Para mas maganda yung laba. Pero kung okay na sa inyo yung normal, okay na rin yan. Yun naman ay sa akin lang. Pero ginagamit ko din yung normal. Depende. Pag medyo madami yung laman, gusto ko mas matagal yung nasusok, mas malakas yung ikot. Kaya start na natin. Bali, naglagay nga pala ako dito ng liquid detergent at saka Sunrox. Bleach or any bleach. Yung color safe para kahit pwede sa may dekulay. Tapos dito ako naglalagay ng yung mga Downy. Pinapanood ako sa TikTok, nilagyan ng suka. Tinatry ko, okay naman, mabango naman. Yan. Pwede naman yung direkta dito yung sabon. Pero since may lagayan siya, gamitin natin yung lagayan. Tapos yan, start na natin. Yung 42, pwede mo siyang baguhin. 52. Kasi maraming tubig. As you can see, 79 minutes yung estimated time. Nakalagay dito yan, 79 minutes. Pag-uusapan natin yung pros and cons. Saglit lang naman to, update lang. Sa pros muna tayo. Siyempre, number 1, madaling gamitin. Wala na, ilalagay mo lang, isa-select mo lang yung program or preset na gusto mo. Then, good to go. Wala nang gagawin. Madali lang naman to. Number 2, compact. Siyempre, sa kagaya namin na nagre-rent, na maliit yung space, mas maganda to kasi compact lang yung yung design, all-in-one na, hindi kagaya ng mga conventional na washing machine na medyo bulky, kakain ng malaking space. Yan. Ito, maliit lang yung space na kinakain. Yan, kagaya nito, nilalabas ko lang siya dito kapag maglalaba ako. Nga pala, syempre, napakalaking tulong sa akin nung binili ko na stand, yung digulong. Hindi ko pa na-upload Pero next time upload ko sa inyo. Upload ko dito sa YouTube. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan mura lang yan. Hindi yan yung mamahalin na kasi hindi ko naman kailangan. Hindi naman laging punuan laman ng washing machine kaya okay lang na maliit. Yan, nasingit ko lang. Pero ilang buwan ko na yung ginagamit, okay naman. Parang around 300 lang yan, unlike ng mga nabibili na sobrang mahal na tigsi 600 something. Maliit lang yan. Pero nagagawa naman niya yung dapat niyang gawin. Kaya approve tayo dyan. Then balik tayo sa pros. Number 3, marami kang time. Marami kang magagawa habang naglalaba. Hindi mo siya kailangan bantayan. Syempre hindi ka mapapagod magbanlaw. Magagawa mo yung mga office, yung mga trabaho mo sa opisina. Kung work from home ka, marami kang magagawa. Pwede mo lang siyang iwanan. Then, yun, kukunin mo na lang pag sasampay. Kung nag-automatic off naman siya, pwede mo din siyang iwanan. Yun, kaya napakaganda niya. Para sa katulad namin na may mga, syempre busy din. Ayan. So, pwede mong gawin pagkagising mo, salang mo, bago ka maligo. Tapos habang naliligo ka, naglalaba na siya, nag-almusal kayo, naglalaba na siya. Then, bago ka umalis, makapagsampay ka na. More or less 1 hour. Okay na yun. Pero since ginagamit ko is yung program preset na Clean Master, matagal talaga siya. Kasi matagal yung soaking time na yun. And, yun. Para sa akin, yung 3 kong nagustuhan sa washing machine na to. And doon naman tayo sa cons.
sa mga ayaw ko. Hindi man ayaw. Masasabi kong maipapayo ko sa inyo. Number one, number one natin, medyo matakot siya sa tubig. Sabihin na natin, unlike nung mga washing machine na normal, yung tubig na pinagbanlawan mo, pwede mo pang gamitin doon sa next batch na babanlawan mo. Since automatic yung washing machine natin, automatic din yung tinatapon na yung tubig. Sa unang batch na nilabhan mo, wala na. Kaya ang ginagawa namin dito, siguro after 3 days, laban na. Para hindi naiipon yung tubig. Para, hindi din masyadong punong-puno yung washing machine. Kasi pangit din pag sobrang puno yung washing machine dahil na hindi siya nakakaikot ng ayos. Yan, second natin na cons, yun nga, nabanggit ko na, pangit siyang punuin. Dapat, at least, yan, nangalahati lang or mataas ng konti. At saka huwag niyo masyadong i-compress. Kasi pangit, hindi siya umiikot ng malakas. Though sabi ng technician, hindi mo daw talaga makikita na malakas siyang umikot kasi umiikot, may pulsator, umiikot yun, tapos umiikot din yung pinaka-drum. Unlike sa normal na washing machine, na pulsator lang, umiikot, yung nasa ilalim lang. Then, hindi naman gumagalaw yung nasa tabihan. Ayun naman, sabi lang sa akin. Hindi ko din naman 100% sure. Number 3, hindi siya masyadong mabula. Itong bagay na to, masasabi ko, depende. Paano ba? Debatable ba? Debatable. Kasi, siguro, depende sa sabon na gamit mo. Sa tubig, siguro din. Yun. Ang gamit kong sabon last time is Breeze. Hindi siya mas mabula. Nung pangalawa, ngayon, yung Surf na liquid detergent. Hindi din ganun kabula. Pero dito lang naman sa atin sa Pilipinas, mahilig sa mabula eh. Pero sa ibang bansa, alam ko, okay lang kahit di mabula eh. Basta nakapagtanggal ng stain. Yun. Siguro, na-try ko siya na maging mabula nung konti lang yung nalaman ko. Siguro mga kalahati lang. Mabula talaga siya. Siguro dahil hindi nakakaikot ng ayos. Pagka yung pinuno mo talaga siya ng 7 kilos. Then, punta tayo sa advice. Advice ko sa inyo, kung bibili pa lang kayo ng automatic washing machine, go for the higher yung capacity. At least 10 kilos para hindi nabibitin. Ito, good for 1 person, 1 to 2 person. Pero kung kailangan mo siyang labhan, siguro at least every 3 days maglaba ka para hindi natatambakan. Then, yun. Mas maganda pag mga 10 kilos. Kami nga, dalawa pa lang kami mag-asawa. Mabilis kami makapag ng maruruming damit. Kaya mas maganda yung at least 10 kilos pataas para masasatisfied ka sa automatic washing machine. And then, next advice ko, yun, bili kayo ng ganito, yung mahaba. Napaka-handy niya. Malaking tulong yan sa amin kasi syempre nasa apartment kami. Limited yung space, wala naman talaga kami labahan. CR lang, ayan, maliit yung apartment namin eh. So, kailangan mahaba yung Pero kung okay naman sa inyo, kung okay na yung space nyo, okay na yun. Pangatlo, sorry. Yun nga, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung stand. Kasi, para madali nyo may ipon. Yun lang naman. Then, ang last, bili kayo ng lint filter yan. Kagaya, kita nyo yung nakalutang na yan. Yun, lint filter yun. Hindi pa siya punong-puno yung tubig kasi magpupuno pa yan. Ayan. Parang piniikot niya lang. Bili kayo nito, ganito. Kasi mahalaga siya. Kasi para yung hindi nakukuha ng lint filter ng automatic washing machine mo, ayan, siya yung bahala doon. Para hindi madali magdumi yung washing machine natin. Yun lang naman.
Thank you. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Maraming salamat.